May panibagong statement na naman po si Maudigs, mga kababayan. Sinasabi niya, may attempt daw ngayon na i-revive yung accusations of links to the rebel movements laban po kay dating Cabinet Secretary Jun Ibasco, yung nasa likod po ng nausog. Dati niya pong Cabinet Secretary, kanang kamay, other than kay Bongo. Ayan po, mga kababayan, dati niya itong Cabinet Secretary na siyang nasa likod ng nausog. May mga moves daw ngayon. Nagpapagal mga malita at matabagay sa mga Israeli, opinyon para at pagalanta sa katutuhan. What you see is what you get. Unison. Na gustong i-revive yung mga kaso nito nung siya, mga kababayan, konektado pa sa rebel movements. Bakit niya, Mr. Maravillas? Nag-iimbestiga na kasi ngayon, mga kababayan, yung ating PNP. Possibly nakatunog si Maudigs after na magpa-press con si DILG Secretary Benhur Abalos, na ang sabi niya kahapon, bubuo sila ng special task force sa PNP para habulin po yung mga nasa likod ng pagpapakalat ng pulboronic video. Para po papanagutin, di ba niya, Mr. Maravillas, ang nasa likod nun, yung vlogger na nakabase sa Amerika. Hindi man po yun gagawin ng vlogger sa Amerika kung walang nag-utos sa kanya. May utor nun, may mga kamay na nagkukumpas. Di ba? At siyempre, alam na ninyo kung sino ang pinakang puno. Alangan man hindi ninyo alam. Ito na nga po, nagre-react na siya. May panibagong statement. Statement from former President Rodrigo Duterte, July 23, 2024. Yan kasi ayaw ninyong manahimik. Ngayon, mga kababayan, gumagalaw na yung tinatawag ninyo na weak leader. Alangan manayaan kayo sa inyong mga destabilization efforts na ginagawa. Kaya nga po tinawag siya mismo ng si Defense Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan. Tahasan niya nga tinawag na destabilization efforts. Ito yung statement kahapon, mga kababayan ni Gibo. Pakinggan muna natin. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganung pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga Isip-bata po ang description ni Gibo. naming tututulan at lalabanan.
Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Habulin na po sila. Masugpo itong mga nasa likod nitong Yung nasa likod. hindi ka nais-nais at Nasa likod ni karumal-dumal. Maharlika. Sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Alam na natin kung sino nasa likod ni Maharlika. O mga gawain na ito. Ginagamit lang po na, si Maharlika. Kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susumpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan. Swapang ang description sa kanila. Paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga makasarili, karumal-dumal ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. O ito naman yung papreskon mga kababayan ni DILG Secretary Abalos kahapon, courtesy ng PTV. Mga kababayan, kababayan na nanonood sa ating mga kaibigan galing sa media at ladies and gentlemen, magandang hapon po. Ngayong hapon, kasama po ang aming Chief PNP, si General Chief PNP Francisco Martin. And of course, sa aking kanan po, si General Matthew Bakay, ang ating Director of Investigation and Technical Management. At sa kaliwa naman, si General Kayala po. Siya po ang head ng ating
allegedly ang ating Pangulong President Marcos, no, kumakalat po ito. Nilakas po ito kung di ako nakakamali sa ibang bansa. At ngayon po ay nagiging viral po ito. Sila po namin gumawa ng statement, ako mismo, of course, si General Madrid, may makasilala. Pero sa pagtingin namin sa video, hindi ho ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can I show it in the screen, please? Okay. Yeah. Papakita sa gitna po. ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang tenga. Yan o. Napakalayo po. Ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa Yan kanila, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Ang layo po ng hugis. Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Yan o. Diyan pa lang makikita nyo. Ang layo Bakit ng ko itsura po. sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inuulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito eh. Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, of course, I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force Ayan. to probe this issue. Habulin po sila. Imbestigahan nilang maigi ito. Probably, tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. And maybe, itong statement mga kababayan na panibagong statement po ni Maudigs, konektado rito kasi sabi, hahabulin po sila. Itong sinasabi niyang pag-revive ng mga akusasyon linking John Ibasco to rebel movement, malamang konektado po rito. O di ba, mga kababayan? So basahin natin mga kababayan yung statement na pinalabas ni Maudigs ngayon. Yan po. Statement from former President Rodrigo Duterte, July 23, 2024. Yan Pirmado niya. Sabi niya, disparate times call for disparate measures. So ang tingin niya mga kababayan dito sa panahon natin, disparate times. Kaya ang ginagawa nila, disparate measures. Kayo man lang po yung desperado. Kung ang pinapatungkol po ninyo, disparate na yung ating gobyerno kasi pinaghabol kayo, baliktad po yata. Kayo yung desperado. Sa sobrang desperation po ninyo, lalo na pa ng inyong anak na si Inday, nag-appoint na siya ng kanyang sarili as designated survivor. Di ba? Pero kung ang pinapatungkol ninyo, ang ating gobyerno ang desperate, kayo yon ang desperate. Kasama na yung inyong spiritual advisor na si Pacquiao, lahat desperado. Ang team song ninyo, desperado. Yan kasi hindi kayo makontento. Pinagbigyan na kayo ng ating mga mamamayang Pilipino. Nagamit ninyo yung mga Marcos. Sinuport kayo ng mga Marcos loyalist, including me. Bumoto sa inyo in 2016. Pati si Inday po, binoto ko. Umiwalay sa ating Pangulo. Dahil po sa confidential funds. There is no denying, sabi niya rito, the desperation with these vain attempts
to revive accusations of links to the rebel movement against June Ibasco. So tama yung ula natin. Ang pinapatungkol niya, desperado na ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, ang kanyang administrasyon, ang kanyang mga kasama kasi hinahabol na si June Ibasco. Dapat man talaga po kayong habulin kasi siyang nasa likod ng nausog na sigurado ang kumpas galing sa inyo. Alangan man on his own, gumalaw itong si June Ibasco at malamang siya ang nasa likod ng nausog. Binuon ninyo yung nausog, kayo mismong dalawa. At yung nausog rally sa California na dinidisown ninyo yung nag-release, tell that to the Marines. Alangan man hindi ninyo alam, kayo yung unang nagpalitaw ng so-called pulburon video. Kayo ang unang nag-akusa nung kampanya pa lang na may adik tayong kandidato pa lang si President Bongbong. May gumagamit niya. Tapos ngayon mismo sa mga nausog rallies, kayo mismo ang nagsabi, may bangag tayong Pangulo. Ulit-ulit bagang sinasabi ninyo? Kayo nasa likod nito. Kaya kung pagabuli na kayo ng ating gobyerno, justified po. Kasi walang tigil kayo sa panggugulo. O ngayon, ito yung ang sabi, mga kababayan, may attempt to revive accusations of links to the rebel movement laban kay June Ibasco. It is merely a rehash of a discredited practice that has long been rendered irrelevant. Sa korte, kayo magpaliwanag. Tulad po tulad ni Pacquiao, challenge niya yung ating administrasyon, yung DOJ, na haharapin niya pag-anya sa proper court. Nang i-file sa proper court po, biglang nawala si Pacquiao. Kaya wanted na siya ngayon. Malamang yun ang abutin po ninyo. At pag ganyan ang mangyari, matutuwa yung mga mamamayang Filipino. Kasi tuwang-tuwa yung ating mga mamamayan sa ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Pati yung mga government officials na dati anti-Marcos, tulad ni Risa Ontiveros, pumalakpak, tumayo pa siya, at pumalakpak first time. O di ba? Kumbinsido kasi pinatigil na yung pugo na nagpiesta during your time. O di ba? Nakakatuwa. Masigabong palakpakan yung ginawa ng mga congressmen at senator, pati yung mga guest na nandoon. Tuwang-tuwa. Sabi niya rito, Winston Churchill once said that one always measures friendships by how they show up in bad weather. June has always been a reliable friend through good times and bad. He does not cease to be a friend just because some digs up old dirt and try to present it as new. Pwede sabihin mo sa mga humahabol kay June Ibasco ngayon na isama ka na. Pero anyway, may separate ka man pong problema. Pag hindi ninyo tinigilan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi man nga kayo inaano, malamang biglang magbago yung posisyon niya sa ICC. Ituloy lang ninyo ang inyong pamimirwisyo sa ating administrasyon. Kayo na mismo ang nagtutulak ng sarili ninyo sa kapamakan. So sabi niya rito, no doubt the man can defend himself. He has fought bigger wars than his critics give him credit for. Nevertheless, this piece must be said to put to the rest this irritant that pops up, obviously to distract us from the bigger task at hand. Whoever is showing intrigue against June is doing Maisog a great disservice and should be separated from his cause without delay. They can do their worst elsewhere, but not in the name of Maisog, which June has painstakingly guided from its conception. Alaman siguro pong ng intriga outside of Maisog, dyan kay June Ibasco. Kumbaga, habulin siya ng ating mga authorities, i-revive yung kanyang kaso. Malinaw naman po kung ano yung kinasasangkutan niya. Kasi malinaw yung pagkabanggit ni Defense Secretary Gibo Teodoro ng ginagawa po ng Maisog ngayon, destabilization.
Tama? So sabi po ni Maudigs dito sa kanyang sulat, this will be the last distraction like this will be considered with restraint. With it is the warning that the next one will be dealt with accordingly. Nagbanta pa. Wala niya talaga Mr. Maravillas ka dala-dala. Yan ang gusto niya eh. Patapo na po. Walang kadala-dala. No doubt, Maisog has a noble cause to fight for all those who have answered the call to stand up and be counted. There is no turning back. Those who attempt to derail Maisog, whether from without or within, is fighting for the enemy and therefore shall be considered as such. Noble daw yung ginagawa nila. Ang description po sa Maisog, lalo yung pagpakalat po ng video, karumal-dumal, sabi ni Gibo, at gawain na niya ng mga sakim. O di ba? Yun man talaga ang akma na description mga kababayan. Mga sakim at mga makasarili. Yung kanila lang yung iniisip po. Hindi yung kapakanan ng ating bansa. Inapakaganda na yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya lang po sa kanyang suna, mga kababayan, sabi nga ng mga critics niya, at least yung ating Pangulo marunong mag-acknowledge kung ano yung kakulangan sa kanyang pamamahala. Ano yung mga problema pa. Ina-acknowledge niya kung ano yung mga problema. Tulad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Di ba po? Na ginagawa niya ng paraan kung paano maibaba. So ang pinakamaganda sa isang leader ay yung may ugali na ina-acknowledge niya kung ano yung diferensya, kung ano yung problema. Pag hindi po, paano mo susolusyonan ang problema na hindi mo naman ina-acknowledge na existing? So sabi niya, those who send these saboteurs obviously are feeling the heat. It proves that Maisog is fast gaining ground. It should also serve as a warning to all those who have embraced this honorable cause to be on guard. This will not be neither be easy and safe. So may pagbabanta siya, mga kababayan. Possibly kasi yung mga dati niyang opisyal na nasa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dumistansya na sa kanya. So may pagbabanta at tinatrato niya na kalaban na, mga kababayan. So sabi niya, we are at the crossroads of history. Maisog has chosen to take the path not of least resistance, but of that leads to a better government and a better nation. Signed, Rodrigo Rua Duterte. So, pinalalabas mga kababayan ni Maudigs na sila lang ang may kakayanan, mga kababayan, na magbigay ng mabuting pamamahala ng ating gobyerno at ng ating bansa. Maligtad po ang nangyari. At tayo po ay demokrasi, mga kababayan. At yung ang term ng Pangulo, 6 years. At no re-election. So sa demokrasya po, pumipili tayo ng gusto nating leader na papalit bilang isang Pangulo. At yung Vice Presidente po, the same term of office, 6 years po. Ang gusto nilang mangyari po, hindi na patapusin yung ating Pangulong Bongbong. Iupo na si Inday. Hindi po maaari. At siguradong hindi papayagan po ng ating mga authorities. Kaya siguro siya, mga kababayan, nagpalabas ng ganitong statement. Kasi yung mga inaasahan niya na mga opisyal niya dati at ngayon opisyal pa rin ng gobyerno but serving the administration ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dumistansya na sa kanya at may mga pagbabanta pa na hahabulin ang mga nasa likod, mga kababayan, nitong destabilization. At malinaw po ang nasa likod ng destabilization na minimin po ni Gibo, Defense Secretary, sila. Wala ba iba po? O ito nga po, nagpalabas na rin ng statement yung National Security Council. Press release. Statement of the National Security Council. Sabi dyan, the video falsely linking President Ferdinand Marcos Jr. to alleged illegal drug use is a fabricated and malicious hoax being peddled on the Filipino people. This crude attempt
utilizing technology, and stage management reveals the desperation and ulterior motives of those responsible. This calculated attempt niya to tarnish the president's reputation and create political instability is deeply concerning and alarming. We condemn any attempt to destabilize the administration, and we will resist any and all efforts to weaken our duly constituted democratic institutions. Yan po yung pinalabas ng opisina ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Ayan po. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency, it's simply a fake video, nothing more and nothing less. Piki po. So ang objective ng nausog mga kababayan, galitin yung ating mga mamamayang Pilipino. Ang objective nila, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, papaniwalain na gumagamit ng alam na po ninyo and is not qualified to lead the country. Kasi ang narrative nila, wala sa tamang pag-iisip yung ating Pangulong Bongbong kasi gumagamit nga po. Yan ang gusto nilang paniwalaan natin. At dinadrag lang po tayo papuntang gera daw sa China. Malabo po, mga kababayan. Isa speech mismo ng ating Pangulo sa SONA. Yan po, diplomatic means in settling disputes. Yan o, napakalinaw. PBBM asserts diplomatic means in settling disputes, vows intergenerational mandate on the West Philippine Sea. Pero po, never niya na i-give up po ang ating rights. Kasi sabi ng ating Pangulo, ang West Philippine Sea niya, not a product of imagination, a figment of an imagination, kundi ang West Philippine Sea, atin ito niya. Palakpakan yung mga standing ovation po, tayuan yung mga congressmen, senator, and guest sa kanyang third zona. So ang mga pinaglalaban po ng nausog, gawa-gawa man lang po nila, baseless, including yung yung video po, fake video mga kababayan. Nothing more, nothing less. Peke talaga. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.